Kaya po itong mga personalidad sa politika, aktor, politiko, o kung ano man po ang kanilang personalidad na ngayon po ay ikinanta na, isinigaw na, inilabas na ng mga kontraktor at mga district engineer ang lagayan, partihan ng pera ng mamamayan. Lalo na yung mga artista, di ba ang mga artista ay dapat magandang halimbawa dahil artista sila, parang modelo sila ng kabataan. Tapos ngayon ay pinangalanan, may congressman, may mga senador, dating senador, kasalukuyang senador ng mga artistang nababanggit sa graft and corruption. Hindi natin masisi na ikahiya sila ng kapwa nila artista. Hindi natin masising magalit talaga ang mga artista. Ako nakita ko yan. Si Aiza Calyado ba yun? Tsaka si Vice Ganda at iba pang mga artista galit na nagtalumpati doon sa may White Plains nung magkaroon ng rally. Talagang nagmura na talaga sila sa galit. Mga artista yon. Pero ngayon ang nababanggit sa Kongreso at Senado, artista rin yung iba. Paano magiging modelo kayo ng kabataan kung kayo isinasangkot sa korupsyon? Hindi ko sinabing guilty kayo. Pero itong partihan ng 25 to 30% na sa inyo daw napupunta bilang proponent, kayo ang mayroong ari na kayo ang nag-utos ng mga project. Dahil inyong koneksyon siguro dun sa mga chairman ng komite o napopresong kayang mag-distribute o mag-realign ng budget para sa inyong interes. Kahiya-hiya kayo. Kahit anong gawin pa nitong mga artistang ito na nabanggit ang pangalan, mas marami ang maniniwala kasi tayo ay binaha. Mas marami ang maniniwala dahil itong mga nagpatupad ng project na kontraktor at district engineer ay umami na. At yung volume ng perang nakikita natin sa kanilang mga lamesa, madalas pala yung nangyayari. Daan-daang milyon hanggang bilyon ang kailang pinaparte-parte. Papunta sa proponent, papunta sa kontraktor, patungo sa kanilang sariling bulsa ng mga engineer at iba pang kinaukulan. Katulad ng binanggit na Undersecretary Bernardo na dapat humarap na rin yan. Congressman Saldico at mga senador na binanggit na Villanueva, Estrada at dating senador Bong Revilla. Yan ang mga nabanggit. At yung dating Undersecretary Congressman Kahayon daw po ng Caloocan at iba pang mga nabanggit. So ganyang kagarapal. May mga artistang mga nabanggit din sa Kongreso. Anong mukha ang hihaharap nyo sa taong bayan? Na kayo, hindi lang po yung mga artista. Kahit itong mga politikong ito, ang tataas ng pwesto, congressman o senador, na dapat ay maging halimbawa sa kabataang sila'y huwaran ng katinuan, leader at mga leader ng ating bansa. Sila yung humuhubog ng development, kaunlaran at magandang asal. Pagkatapos involved sa 25-30%. Ang nakakatakot ho dito sa nangyaring ito ino-overprice na pala ng DPWH yung budget para dun sa particular na project. Pero kinukulang pa rin sa dami na nagpapartihan. Napipilitan pa rin gawin ng substandard ng mga contractor at district engineer para lang magkasya yung pera doon sa partihan. Grabe. Garapal po at ilang taon nilang ginagawa ito. Maraming taon na kailang ginagawa itong pagnanakaw na ito. Substandard, ghost project para lang mabigay nila yung kanilang obligasyon na komisyon, kickback ng mga proponent na 30%. Isipin mo kung 25 to 30% proponent pa lang. Ititira pa yung kontraktor, titira pa yung district engineer at assistant engineer at yung iba pang kinaukulan. Di ba? Ganong katinig, ganong kasama po ang kailang ginawa. So talaga kung babahain tayo, talagang babagsak ang tulay. Di ba dyan sa Isabela may tulay na bagong gawa, bumagsak. Kaya pala yung ating mga highway, isang taon pa lang bitak-bitak na. Yung mga highway sa probinsya, wala pang isang taon, bumibigay na yung mga pader. Kasi ganyan palang ginagawa nila. Ngayon po na-expose na at inamin na po ni Alcantara at ni Hernandez at Mendoza na mga engineer, hindi lang flood control program o project ang nagkaroon ng problema. Pati ho ibang mga proyekto, school building, tulay, highway, napakadelikado nito. Talagang sinira nila yung ating bansa. Talagang economic sabotage ang kailang ginawa. So economic sabotage ang dapat na kaso
graft in corruption, plunder para lahat sila kulong. At ang lahat ng ito na mga kanilang sinabi ay nakarating na po sa Independent Commission for Infrastructure Investigation Office of the President. Dahil lahat papunta ron. Sinabi na ho ni Senator Ping Lacson, Chairman ng Blue Ribbon Committee, at Justice Secretary Remulla, lahat yan ay kinakalap na nilang ebidensya. Yung pag-amin ng mga kontraktor at mga district engineer at mga engineer, matibay na basihan yon. Willing daw nilang isauli. Sana isauli na kagad sa lalong madaling panahon. Kinukontra lang ni Marcoleta, hindi ko maintindihan kung bakit ganyan si Senator Marcoleta. Dapat pro-people siya, pero ang dating niya ay parang dinadaan pa sa legal issue, technical issue, para lang questionin yung proseso ng pagmamadaling habulin at maibalik ang pera. Hindi ko maintindihan kung anong gustong palabasin nitong si Senator Marcoleta. Kaibigan ko pa naman yung mamang yan. Hindi ko makalimutan yung kanyang pakikipagdebate sa kapwa senador para lang i-justify niyang sumunod tayo sa batas. Huwag natin munang kumpiskahin ang pera, huwag mo natin pasauli yan. Kailangan yan sa huli. Kung maitago, kung mawala, di mahirap habulin. Dapat nga ngayon pa lang makumpiska na lahat yan. Yan ang ebidensya, magpapatunay sa lahat ng proponent, sa lahat ng sangkot. Hindi ko maintindihan kung anong gustong palabasin talaga ng mamang yan. Ayuhan ko ba, bahala na po kayo. Bahala na kayo kung ano yung masasabi dyan sa ginagawa ni Senador Rodante Marcoleta sa Senado. So balikan natin itong nangyari pong ito. Para po sa inyong kalaman, inuulit ko, umami na po. Nagtuturo na lahat. Wala na hong itinago. Itong dati si Alcantara, ilang hearing, puro denial, wala na po, binago na niya. May sinumpaang salaysay pa. Pinanindig at pinirmahan niya sa harap ng mga senador ang kanyang sinumpaang salaysay sa pagsasabi niyang kung saan dinadala ang pera, saan galing ang pera. At ikinuwento na rin po ng mga engineer kung ano nangyari sa mga project. Talaga hong inabuso nila tayong mga Pilipino at pera ng mga Pilipino. Ganyan pong kalala ang ginawa. Napakatindi. Yan na. Kailangan lang mo talaga ipapanagutin. Wala na hong makakapag-deny yan. Dahil yung mga ginamit nila, kumanta na. Yung mga magdi-deny yan, yun na lang ang kailang depensa. Pero mas ako'y naniniwala, ang majority ng Pilipino, kahit wala pa sa husgado yung usaping yan, guilty na kayo sa tingin ng taong bayan. Guilty na kayo sa inyong mga pinagagawa. Yan po ang dating ng inyong mga sinasabi. Talaga hong hindi natin maiwasang magalit ng sukdulan ang taong bayan. Malamang masundan pa yung mga susunod na rally. Lalo na ngayon po na marami ng testigo, na ang mga testigo ay kasapakat sa umpisa hanggang sa uli.